nangyayari. And dapat sabihin niya yon na hahanapin ko kayo at ipapakulong ko kayo. Are you frustrated about the reaction, the response of the president? Yes. Dahil This president had every chance to be decisive the very first day he stepped into office. Palagay ko, hindi decisive itong presidente na ito. He did not direct this government the way it should have been and the way people voted for him to change it. Ang mga programa at polisiya ng gobyernong ito hindi natutuloy, laging atras-abante. Ang mga investigasyon sa mga malalaking issue sa korupsyon, pati sa impeachment na to, sa palagay ko dapat matagal na itong natapos. And for this, I should have heard and seen the President say, mananagot ang gumawa nito at ipapakulong ko kung sino ang nagsimula at ng kaguluhang ito sa Senado. hindi natin narinig Hindi yun. natin. Kumbaga, you did not feel reassured, Kong. Yan ang after what you gusto said. ng mga Pilipino kay President Duterte noon. Pag sinabi niya, ipapatay ko ang mga korap, ipapapatay ko ang mga drug lord. Gusto marinig ng Pilipino yun eh. At gusto nating marinig yun sa presidente na to na napakaraming nangyayari. And dapat sabihin niya yun na hahanapin ko kayo at ipapakulong ko kayo. Are you frustrated Ayan mga kababayan, isa pong bataan ni Marcos Jr. about isa the pong, reaction, the response congressman, of the president? ano ho mga kababayan, ay diskontento na po at ayaw na po dito kay Marcos Jr. Pagkatapos pumirma ng impeachment laban dito kay BP Inday Sara, ay ito na siya ngayon. Baka natanggap na nito mga kababayan yung pinangako ni Charis. Kaya sandali, total, tatanggap ko na rin. Oh, sa mga nakatanggap na, oh, pwede na. Total, andyan na sa Senado ang impeachment. Wala nang pakialam, wala na kayong ano dyan, pakialam. Bahala na sila sa buhay nila dyan. Ibabasura lang din naman po yan kasi wala namang pong kakwenta-kwenta at walang katotohanan yan. Biruin mo ba naman, magkaroon ka ba naman ng witness na isang kriminal at isa na mga awkward mutiny kriminal, di ba? Na si Trililing, mga kababayan, na hindi nga siya witness pero binabida siya sa Congress, di ba? At itong si ano mga kababayan, si kidnapuran sa convicted na si Madriaga, mga kababayan. Eh nako, wala na po itong mga ito. Walang credibility. Ngayon, nagbabaliktaran na po ano ho. Nangangamoy baliktadan pagdating ng 2027 mga kababayan. Baka magkaroon na naman po ng ibang rigo doon. Asahan na po natin mga kababayan na hindi lang po isa ang magkakaroon ng ganitong diskontento kay Marcos Jr. Tuloy-tuloy na po ito na marami pa ang ibang magsasalita mga kababayan ano ho. At take note mga kababayan, eto, no? Ang Senado ngayon ay di umano may napababalita na mapapalitan daw agad-agad itong si Alang Cayetano, magkakaroon daw ng panibagong kudita. Pero mga kababayan, ano itong nasagap nating balita? May tatlo daw di umano na instead na kumampi doon sa dating kanilang majority, ngayon ay lilipat na nga dito sa majority kila Senator Alan. Sino kaya itong tatlo na ito mga kababayan? Yan po ang ating pag-uusapan. At may dagdag pa. Si Boyeng Rimulya mukhang mauuna pa yatang ma-impeach dito kay Marcos Jr. Grabe, umiyak po si Boyeng Rimulya mga kababayan sapagkat hindi po tinanggap ang kanyang sumpina dyan sa Senado. Ay, ito na po mga kababayan, ang time to shine. Nalalapit na po ang mga multo ng Marcos administration magparamdam. Ano yon? Yung mga multo ng ghost projects. Kailangan na po natin imbestigahan, bigyan po ng hustisya ang mga flood control. At magagawa lamang po yan sa pamamagitan ng bagong liderato ng Senado ngayon, si Senator Marcolita at si Senator Cayetano. Balik Blue Ribbon si Marcolita at balik ang investigasyon. Mga kababayan, kahapon po may tinanong ako kung sino ba ang may gusto sa inyo na makita si Chavit Singson, 18 Marines, Saldico, at yung iba pa ng mga witness, si Gutesa, di ba? Patungkol po dito para magsalita. Nag-comment po kayo, kaya babasahin po natin at ang inyong mga pa-shoutout sa bandang dulo po. Ngayon, comment din po kayo dyan. Naniniwala ba kayo na unti-unti nang magbabaliktaran itong mga congressman at ang mga senador? Sino itong tatlong ito? Yan ang ating pupulsahan ngayon.
kung sino-sino pa ang maaaring 3 senador na mag-over the backward at makisanib na sa majority, mga kababayan. Alright? Eto na po. Maraming salamat po muna sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share. At mga bago pa lang ngayon, paki-like naman at paki-share ng video ito. Subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Wala po itong bayad, mga kababayan. Maraming salamat. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo. Alright? Ito na po. Napabalita nga po ito ng mga kababayan na magpapalitan daw po ng liderato sa Senado. Pakinggan muna natin. Kukulitahin kagad-agad itong si Alan Cayetano. Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Bakit tila allergic yata itong ibang mga senador at itong mainstream media dito kay Alan Cayetano? Sino bang may-ari ng bilyonaryo? Ayon po sa ating natanggap na source, ang bilyonaryo daw po ay, ang may-ari ay ang bilyonaryo ding oligarch na si... Huwag ko na pong papangalanan. Kilala niya naman siguro. Bilyonaryo nga eh. Bigla na lang lumitaw itong bilyonaryo channel, ano? Bakit kaya allergic sila kay Senator Alan na isang abogado? Mas gusto nila kay School Bocol, graduate sa Recto University, di ba? Na doon nga kumukuha ng budol money si Matibag, di ba mga kababayan? May pang-asar nga si ano eh. Oy, sa mga kukuha ng NBI clearance, sa ICC kayo kumuha, sabi ni Attorney Guanzon, mga kababayan. Bakit kaya allergic sila kay Senator Alan na isang abogado? Mas gusto pa nila yung hindi abogado, kahit sino daw eh. Di ba? Di ba mas magandang abogado bilang mga mambabatas, congressman man or senador, di ba dapat mas okay nga ang abogado? Bakit? May alam sa batas. Tama hindi? Bakit sila ayaw nila kay Senator Alan? Satisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Session of the 20th Congress is hereby. Hindi satisfied kay Senator Alan yung 11. Pero yung 13, satisfied yun. Mas maraming satisfied. Tama? I call to order. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para matiyak na makonvict si BP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado. Tama umanong SP lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatagdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source, pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero, pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan dahil unang tututol dito si Executive Secretary Ralph Recto na kasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 national budget noong... Anong kinabangon yan? Nakatulong ba yan sa flood control corruption? Nakatulong ba yan sa investigasyon? Parang tulpo lang din yan eh. Di ba, mga kababayan? Asan ba ang mga tulpo ngayon?
Parang Lito Lapid, mga member ito na yan eh, committee ni Lito Lapid eh, committee ni Silencio. Ha? Si Tulfo, di ba? Nasaan? Wala, tahimik. Yung mga pang-marites, pang mga security guard, pang barangay tanod, yun ang mga kayang issue ng mga Tulfo. Ang kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado. Na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Yan mga kababayan. So inaano nila itong si Gatchalian na naman, ginugrum nila. Si Gatchalian ba abogado? Hindi. Si Gatchalian ba ano ang nagawa niya dito sa flood control corruption? Wala. Bakit gusto nyong matanggal or bakit gusto nyong palitan kaagad itong si Senator Cayetano? Kasi nga ang grupo ng Senator Cayetano, sila po ang nagpupush para mag-imbestiga sa flood control corruption na nangyayari sa ating bansa. Pumili kayong mga kababayan, sino bang gusto ninyo? Yung kampo ng dating majority or itong kampo ni Gatchalian na alam naman po natin kampo ito ni Marcos Jr. na ayaw mag-imbestiga kasi sila yung unang-unang tatamaan, o ang kampo ng Senator Alan at ni Senator Marcolita na alam po natin magtutuloy po papunta sa mastermind. Comment nyo ha kung sino ang gusto ninyong magtuloy-tuloy na mamuno. Tingnan nyo po ha. Ang una kasi silang sinasabi kasi nila daw, ang impeachment daw ang dahilan kung bakit nagkapalitan. Pakinggan natin sa Senator Alan, ano ba talaga ang mga ano dyan? Paulit-ulit na sinabi na kaya nagkaroon ng leadership change para pigilan yung impeachment. Pero nakita nyo naman po, Wednesday night, nung nakuha natin yung articles of impeachment, kahit na may kaguluhan sa Senate, tinapos po natin. Nung tinanong po ako ng Secretariat, tatapusin po ba natin ang pag-check niyan tonight para bukas masulatan na natin yung House? Nakiusap po ako sa kanila at sabi nila, sir, duty namin to. Despite po yung anxiety at yung trauma na nangyari. The next day, within 24 hours, pinadala na po natin sa House of Representatives, kasama sa sulat na yan, yung order na nasa order of business. Sa Monday, ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po ha. Teka, bago mo yan ulitin Senator Alan, ibig sabihin mga kababayan, yan po ay hindi po ang dahilan, no? Yung impeachment na yan kung bakit nagpalit ng liderato. Yan po talaga ay inaksyonan na kaagad ng Senator Alan, bagamat mayroon na po nangyayaring tensyon, di ba? At magko-convene na nga sila sa Lunes. So hindi po talaga impeachment, maliwanag mga kababayan, ano ho? So alisin na po natin ang narrative, pero tingnan nyo, sama-sama po sila yung mga balager, ng mga bayaran at saka mga mainstream media na sinasabing may mga malita din. Na impeachment talaga. Di ba? Ito na nga eh. Magko-convene na nga eh. Clarification number 1. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen, sabi ko naman po, we accept your criticism, dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami, pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority, kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Correct. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para mapababa ang presyo or makontrol ang inflation, or that every student ay meron pong gamit at maganda po ang direksyon ng ating educational system para may trabaho kagad. O yung tiwala po sa PhilHealth.
sa nangyaring mga budget scandal or tiwala po sa DOH na parating may problema sa bidding at sa supply ng bakuna at ng gamot. Tiwala ng ating OFWs ay nasa magandang kalagayan or that we're doing everything for their safety. Yan mga kababayan, yan po ngayon ang gagawin ni Senator Alan Peter Cayetano. Yan po ang tututukan na ito po ay nawala sa panahon ni Soto, binaliwala mga kababayan. Ginawa pong Itbulaga Show ang Senado. Biruin mo ba naman, wala naman pong karapatan na pumasok dyan at mang-aresto itong mga MBI na wala naman pong hawak na warrant of arrest. At ang hawak na warrant of arrest nila galing po rikto. At si Triniling pa may hawak mga kababayan na hindi naman po, wala naman pong karapatan, di ba? Pinayagan ito ni Soto. So yung mga yan, lahat ng ito ay dapat na talagang kalusin si Soto dyan. No mga kababayan? At naniniwala kayo? Ha? Naniniwala kayo talaga sa propaganda nila? Kaya nyo bang paniwalaan mga kababayan na yung 13 ngayon, basta na magigiba? Mission accomplished na po sa Senator Bato. Ginawa niya na po ang kanyang kabayanihan. Tinaya niya po ang kanyang buhay. Maaari po si Senator Bato doon, halimbawa, sa kanyang pagtakbo doon. Yun nga, di ba, nadapa siya. Kung nagtuloy-tuloy na laglag yun, nabagok ang ulo. Di ba? Naalala ko lang yung sikat na artista, si Eddie Garcia. Di ba, ang kinamatay nun sa shooting, nabagok lang din ang ulo, nasa lapid ng wire. Di ba mga kababayan? So, si Senator Bato pa, hindi nga lang siya naglalakad sa shooting Tumatakbo talaga siya. Real talaga yun. Hindi po yung basta shooting. Real action talaga yun. Kaya lang, narong estimate kasi siya ng mga MBI. Akala siguro nila, si Bato, bato lang na malambot na bato. Hindi po. Batong matigas po yan at maliksi. Dahil musang pala si Senator Bato. Isa palang warrior, mandirigma pala sa bundok. Di ba? Ito kaya sa Trililing mga kababayan, ano kaya ang dinigma nito? Alam ko na, yung hotel, yung Opokwood, yun ang dinigma niya. Sinira niya yung hotel, yun ang kaya niya. Pero yung mga MPA, mga terorista, hindi niyang kaya, wala yan. Takot yan si Trililing siguro mga kababayan. Mayabang lang yan si Trililing mga kababayan, wala naman po yung experience na nakipaglaban ng gera katulad ng Senator Bato, di ba? Oo. Ganun yan. Ngayon mga kababayan, eto na. Mayroon po tayo nasagap na balibalita na di umano mga kababayan, ay mayroong tatlo pa na papasok na senador. Ito po muna yung 13, no? Ayan, no? The Great 13, no? Tibay na nito mga kababayan. Napakatibay nitong 13 na ito. Bago muna yan. Ito. Sino pa ang magdadagdag na tatlo? So kung madadagdag ng tatlo, 16 na sila mga kababayan. Pag 16 na sila, ano mangyayari? Ano mangyayari mga kababayan pag 16 na sila? Abay, di ba naalala ninyo? 16 ang pupwedeng makapag-impeach kay BP Inday Sara. What if kung sila na ngayon ang 16? Oh. Na-excite na kayo mga kababayan kung sakasakaling may 16 na senador ang majority? Teka, relax. Relax muna mga kababayan. Tingnan nyo muna ito, ang balita na ito. May lilipat na 2, tatlo pala, papunta sa kampo ng Brave 13 sa susunod na linggo. Tagumpay ang bayan. Basahin natin ang buo itong detalye na ito ng post ng ang balita ngayon. May lilipat na 2, tatlo pala, Jason sa. May parinig sa umano'y paglipat ng allegiance sa Senado. Nagbigay ng pahayag ang veteranong broadcaster na si Jason sa kaugnay ng umiinit na usapin tungkol sa umano'y panibagong galawan sa Senado kasunod ng kontrobersyal na pagpapalit ng liderato sa Martes sa mataas na kapulungan. Sa kanyang social media post, tila ipinapahiwatig ni Zonsa
na may ilang senador umano maaaring lumipat ng suporta pabor sa kasalukuyang Brave 13 Black. Ang grupong sumuporta sa pagkakaluklok ni Senate President Alan Peter Cayetano kapalit ni dating Senate President Tito Soto III. Ayon kay Zunza, may lilipat na 2, sorry 3 pala, papunta sa kampo ng Brave 13 sa susunod na linggo, tagumpay ang bayan. Kasunod nito, nang dagdag pa si Zunza ng isa pang komento na tila tumutukoy umano sa ilang personalidad sa Senado. Iyong ang isang malaki ang galit, mamang may 2 papel, gawa sa rikto, iyong isa liyamadista, ayaw kasama ang mga talunan, laging sigurista, iyong isa na untog, ayaw mapag-iwanan at matawag na may malita sa kargadera ng motor. Lumabas ang mga pahayag ni Zunza habang umiikot ang mga espekulasyon tungkol sa panibagong leadership movement sa Senado ilang araw lamang matapos mapalitan ang liderato ng kapulungan. Matatandaang napaulat kamakailan na may ibang usap-usapan umano tungkol sa posibleng panibagong pagbabago sa Senate leadership. Kabilang ang paglutang ng pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri bilang posibleng consensus candidate sakaling magkaroon muli ng realignment sa Senado. Gayunman, base sa naging pahiwatig ni Zunza, tila kabaliktaran umano ang direksyon ng galawan dahil sa halip na magkaroon ng panibagong pagpapatalsik kay Cayetano, posible pa umanong lumakas ang kasalukuyang majority block. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga senador kung may tunay ngang lilipat ng suporta sa kampo ng Brave 13 sa mga susunod na araw. Meron siya ritong binigay ng mga parang description si Jason Sa, no? Sabi dito, iyong isa, malaki ang galit, mamang may dala-dalang papel, gawa sa rikto. Sino yun? Di ba si may dala-dalang papel galing rikto? Di ba si Matibag naman yun? Iyong isa, liyamadista, ayaw kasama ang mga talunan, laging sigurista. Iyong isa na untog. Ito daw yung 3 mga kababayan na description ni Jason Sa. Iyong isa, malaki ang galit, mamang may dala-dalang papel, gawa sa rikto. Iyong isa, liyamadista, ayaw kasama ang mga talunan, laging sigurista. Iyong isa na untog, ayaw mapag-iwanan at matawag na may malita sa kargadera ng motor. Teka. Tingnan nga natin mga kababayan itong mga senador. Sino kaya itong 3 na maaaring description? Ito ha. Sa 3, ito mga campaign ito na ngayon. Ito tinitingnan ko lang si Bam Aquino mga kababayan ha. Si Bam Aquino, kung atin po matatandaan, isa po ito sa pinasuportahan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. At alam naman po natin ang Iglesia ni Cristo ay sumuporta po ito sa kandidatura ng mga Duterte, di ba? At lalo na nga kay BP Sara. At syempre kay Marcolita. At mga kababayan, may posibilidad kaya na isa itong si Aquino, si Bam? Tingnan natin. Tingnan pa natin. Ito, hindi ako naniniwala dito. Ito, wala na ito. Ikis na ito. So, mayroon tayong isa ha. Mayroon ng isa mga kababayan, si Bam Aquino. Posibilidad. Pero pasok kaya siya doon sa description ni Jason Sa? Pulsuan natin mga kababayan. So si Win, wag na ito, wala na yan. Itong dalawang ito, lalo naman itong dalawang ito, wala na yan. Wala na yan. Ito kaya mga kababayan, si Lito Lapid, pasok kaya yan doon sa sinasabi na ang sinasabi dito ni Jason Sa, iyong isa, malaking galit, iyong isa, liyamadista, ayaw kasama ang mga talunan. Si Lito Lapid, mga kababayan, lagi yan nandun
Di ba? Di ba mga kababayan? So posible kaya si Lito Lapid? Ha? Kasi kung limadista, lagi po itong kasama sa majority. Oh, ayan, mga majority nito ngayon. So dalawa na. Itong isa kaya, mga kababayan. Kasi itong isa, hindi kaya itong isa ang may galit? Mga kababayan, hindi kaya itong isa ang may galit sa tingin niyo? Kasi 'di ba parang may galit ito dati kay kay Alan kay Chis Escudero. At para sa akin maaari possible na ito kasi taga Mindanao to taga Bukidnon alam naman po natin ng mga taga Bukidnon, solid Duterte po yan diyan. Hindi kaya itong isa? So teka, kung tatlo, Bam Aquino, ang kinagkuha na natin kay Bam Aquino mga kababayan dahil nga sa sinuruportahan ito ng INC. Di ba? Malay natin kung tapikin ito ng INC, kalabitin ito ng INC. Oh, total, ikaw nandiyan ka sa majority, nandiyan ka sa minority, pwede ka naman lumipat sa majority ngayon. Kung gusto mo lang masuportahan ka uli namin kasi nandoon ang kabrad namin na si Marcolita, di ba? Ngayon, ikaw, nakaranas ka na nung panahon ni Tatay Digong. Mayroon kang isa sa mga bill mo na nabigyan, na ipirmahan ni Tatay Digong, di ba? Di ba mga kababayan, yung ano ba yun? Yung tungkol sa education ba yun? Tama? O, di ba? Mayroon nga usapin noon na parang inaangkin nito, pero si Tatay Digong talaga dapat na may credit doon Pero just anyway, yun, may related siya papunta sa mga Duterte, di ba? So may posibilidad si Bam. Dami niyang pwedeng dahilan para posibilidad Itong tatlong ito talagang wala na. Talagang alam na natin kung saan sila. Sigurado na yan. Hindi na yung babaliktad. Ito ang pinagdududahan ko rito. Limadista to Lagi ito nandoon sa kung saan ang nakararami Sama-sama lang to. Di ba? Kung mag-ano to yung tawag nun. Saling pusa. Di ba? Oh. So yan, tatlo na ba? Isa, dalawa pa lang. Dalawa pa lang. Sino kaya ang ikatlo? Ito, si Mig Zubere. Ikatlo. Sino pa? Ito kaya, si JB. Pwede rin si JB, mga kababayan, Kasi nandun yung kanyang kapatid. Pwede rin si JB, or pwede rin si Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo, mga kababayan, sigurista din to Di ba? Yan. So, ang dami pa nilang pupwede, mga kababayan. JV Ejercito. Si JV kasi nandun ang kanyang kapatid. At alam naman po natin, ang kanyang kapatid, kahit nasa majority siya, kakampi nila Soto noon, binabanatan ng kanyang kapatid na si Jinggoy. Mga kababayan. Di ba? At ito naman si Erwin, may mga utang na loob ito sa mga Duterte din, kung tutuusin, mga kababayan, di ba? Panahon ng Duterte, nasa rin to kila Tatay Digong So, mayroong pwedeng mga kababayan possibility. So, marami ito sila JB, dalawa, Tulfo, Erwin, tatlo, dalawa pala, tatlo pala, sorry, tatlo, apat, Lito Lapid, panglima, si Aquino. So dyan sa lima na yan, mga kababayan, Aquino, Lapid, Zubere, Erwin Tulfo, at saka JB Ejercito. Sa tingin ninyo, sino yung pasok? Kasi itong iba talagang wala na yan. Given na yan, mga kababayan, na itong si Rafe, ala na yan. Itong si Pangilinan, Soto, wala na yan. Given na yan. Kumbaga, wala na yan. Yan, itong dalawang to, wala. Sigurado na yan. Ito, hindi na natin pwedeng pang lilipat yan. So sa tingin ninyo, mga kababayan, sino? Doon sa lima, sino yung tatlo maaaring pumasok dito sa description? At pag nagkataon, mga kababayan, teka. May posibilidad kaya
na sila na pag naglipat na ang taon 2027, pwede na kayang magkaroon ng impeachment naman? Teka, bago ka ma-excite, dagdagan ko pang excitement ninyo. Ito, sabi dito, sige Boyeng, daldal lang ng daldal, iniipon ko yan para grounds for impeachment say you in a couple of years. Paktay ka diha. Paano kung hindi na yan abutin ng a couple of years? Ha? What if, mga kababayan, kung magsabay na sila ni Marcos next year? Kasi sa tingin nyo, ito magtutuhanan lang tayo, mga kababayan. Nakikita nyo ito, di ba? Ito, pumirma ito para i-impeach si BP Inday Sara. At sinasabi nila, ang pumipirma daw dyan para ma-impeach si BP Inday Sara may 20 million. Sabi nila, ha? Sinabi lang nila yon, di natin alam. So, isa rin kaya ito sa nakatanggap? Nagtatanong lang tayo. Ngayon, kung nakatanggap ka, bakit nagsasalita ka ng ganyan? Na tila baga disgusto na or hindi mo na gusto ang ginagawa or ang nangyayari dito sa BBM administration. So possible, mga kababayan, ito, paglipat ng panahon, after nito, kasi sigurado naman si BP Inday Sara na hindi po siya makukonvict dito sa impeachment nitong 2026 dahil nga po sa, ayan na nga kahit pa magpalit-palit ng liderato, siyam pa rin ang solid na mga Duterte alay, kailangan nila ng 16 na boto. Ang nangyari nga ngayon, mukhang magkakaroon pa ng 16 ang majority. Kaya napakalaki ng chance, mga kababayan, baka 2027 na lang ang itatagal. Mag-wish na nga kayo, mga kababayan. Malay natin, di ba? Wish na lang kayo. At malay natin, baka maisabay na rin to. Ha? Sabi nga dito, no? Kasunod dito, nagbitiw pa siya. Ito, ayon kay Topacio, Boyeng, nasaan na yung kaso ni Martin? Wala pa, no? Kasi sausaw ka ng sausaw. Sabi, di mo naman trabaho. GGSIS ka. Galing na galing sa iyong sarili. Yung palang ibig sabihin ng GGSIS ka. Kala ko GSIS, napalitan na eh. GGSIS pala. Kasunod nito, nagbitiw pa siya ng isa pang pahayag na tila may babala laban sa ombudsman. Sige Boyeng, daldal lang ng daldal. Iniipon ko yan para grounds for impeachment. See you in a couple of years. Yeah ba? Lumabas ang mga pahayag ni Topacio kasabay ng umiinit na usapin sa naging hakbang ng ombudsman laban kay Acting Senate Sergeant at Arms retired si Mau Aplasca matapos itong patawan ng 6 na buwan preventive suspension kaugnay ng warning shot incident. Yan, mga kababayan. So, nagbabanta dito ng impeachment laban kay Boyeng Rimulya itong si Atty. Topacio. Sige lang, daldal ka lang ng daldal. Nag-iipon na pala si Topacio, mga kababayan. At mas lalo pa, nadaragdagan ang kanila ngayong ang kanilang sakit ng ulo, mga kababayan, dahil tingnan nyo, CCTV footage at iba pang ebidensya ayaw umanong ibigay kay Ombudsman Rimulya. Sakit ng ulo ni Rimulya, mga kababayan. Ayaw silang pagbigyan ng Senado. Bakit nga ba, mga kababayan? Bakit? Tingnan natin. Kasi nga po, may sariling rules ang Senado eh. May yan eh. Mayroon silang sariling batas dyan eh. Di ba? Co-equal of the sila eh. Co-equal of the government sila ng executive eh. Di ba? May sarili silang rules pala. Hindi batas, rules. Katulad din ng Congress, di ba? May house rules din sila eh. Hindi lang sila pwedeng pakialawan eh. Bakit sa Senado? Pakialamero kayo. Lahat kayo sausaw. Ha? Kasi nagagawa ninyo kay Soto noon yon. Ngayon, iba na kasi. Siya na Boyeng ha, baka ngayon ka lang nagising. Iba na po ang Senado ngayon. Ang leadership ng Senado ngayon, isang abogado. Isang abogado na hindi po hausyaw na abogado. Abogado pong maalam sa batas, Boyeng. Hindi po bindalo na katulad mo. Okay? So, mga kababayan, tingnan natin. Anong nakikita nyo rito? May possible kaya na ma-impeach si Boyeng Rimulya? At itong 13 na senador ngayon ay
Possible kaya madagdagan pa ng 3? At base doon sa 5 na ipakita ko sa inyo, sino-sino ang maaaring lumapit dito. Bilangin natin muli ha. Bam Aquino, Lito Lapid, Miguel Zubere, JV Ejercito, at saka Erwin Tulfo. Sa tingin ninyo, sino sa 5 yon yung 3 na binabanggit ni Jason sa na maaaring nandoon yung isa, Ilya Madista, ayaw sa mga talunan, laging gusto nandoon sa ano? Duda ko doon, ano ko lang ha, si Lito Lapid, kasi si Lito Lapid laging nandoon eh. At yung may papel, na galit, palagi ko si Zubiri, kasi di ba si Zubiri may galit dati yon. Ano yan eh. Sino pa? Sino pa? Na-traitor din si Zubiri, di ba, nitong Marcos administration, dahil siya dati talaga ang unang di ba? Unang Senate Presidente. Sino pa, mga kababayan? Erwin Tulfo, dati rin si Erwin Tulfo, mga kababayan, matagal din na kaalyado niya ng mga Duterte. Nagsip-sip din yan noon ng panahon ng mga Duterte, di ba? Si Bam Aquino naman, dahil nga po sa pinaposuportahan po sila ng Iglesia ni Cristo. Nandyan si Marcolita eh. Sino pa? Si JB, Lito Lapid, Zubere, Aquino, may isa pa? Ayan mga kababayan, basta yung 5 na yon, sino sa tingin ninyo ang maaari? So pag nakuha na po ang 3, may 16 na po sila. Okay? Yan po ang kailangan, magic number, 16 magic numbers para mag-impeach kung sino man ang impeachable officer sa ating bansa. Pag nakakuha po ng 16 votes ang Senado. At pag nagkataon, sino ang nandyan at sino ang i-impeach? Sa tingin nyo kaya mga kababayan, itong isang congressman na nagsasasalita na ngayon, hindi kaya ito madadagdagan? On the response of the president. Yes. Dahil This president had every chance to be decisive the very first day he stepped into office. Palagay ko, hindi decisive itong presidente na ito. He did not direct this government the way it should have been and the way people voted for him to change it. Ang mga programa at polisiya ng gobyernong ito hindi natutuloy, laging atras abante. Ang mga investigasyon sa mga malalaking issue sa korupsyon, pati sa impeachment na to, sa palagay ko dapat matagal na itong natapos. And for this, I should have heard and seen the President say, mananagot ang gumawa nito at ipapakulong ko kung sino ang nagsimula at ng kaguluhang ito sa Senado. hindi natin narinig Hindi yun. natin. Kumbaga, you did not feel reassured, Kong. Yan ang after what you gusto said. ng mga Pilipino kay President Duterte noon. Pag sinabi niya, ipapatay ko ang mga corrupt, ipapapatay ko ang mga drug lord. Gusto marinig ng Pilipino yun eh. At gusto nating marinig yun sa presidente na to na napakaraming nangyayari and dapat sabihin niya yun na hahanapin ko kayo at ipapakulong ko kayo. Are you frustrated? Pustahan tayo. Yung mga nasa Mindanao ngayon na nagbumuto ng impeachment dito kay BP Inday Sara, yan din yung unang babaliktad. Baka nitong 2027, bumaliktad na yung mga yan eh. Oo, hindi na nila antayin yung 2028, mga kababayan. Ako, hula ko lang yan ha. Sino sasabay sa hula ko? Hula ko lang naman yan ha. Baka magkatotoo, manay natin. Sa bagay, hindi naman ako naniniwala sa hula eh. Bihira naman nagkakatotoo. Hula nga eh. So, mga kababayan, sa tingin nyo kaya, sino ang huhula na kasama ko? Hindi na aabot ng 2028, baka 2027 lang. At dito, paghawak na ng Senado yung 16 na bilang, di ba mga kababayan? Ano mangyayari? Paghawak na ang 16 na bilang, di ano na rin, okay na rin yan, di ba? Anya ba ako? Nawala ako ba kanina mga kababayan? Paghawak na yung 16 na bilang, wala na. Di ba? So, abangan natin pag nahawakan ng 16 na bilang ng mga senador, baka sumunod na rin yung Congress
Teka, 16 na sila doon sa taas baka naman magbuo na rin tayo rito ng impeachment laban naman dito. Kasi hindi tayo kontento, di ba? Dapat ang ginagawa nito katulad ni Tatay Digong. Yan na mga kababayan, parating na. Yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun. Anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Natawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag niyo tutugisin. Stick mo na ka. Hindi mo sabihin yung hagdanan kung saan yung sinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa premises. Kaya pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant to pa? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami kako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Hanggang wala siyang binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa sino yun. ba ako yun? Nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? So it's up for the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Kita nyo mga kababayan, hindi po pala na-deputize ito pong NBI. So illegal po. Kahit arestuin pa nila sila Senator Bato dyan, may karapatan po sa Senator Bato ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi hindi po deputize mga kababayan, di ba? Kahit na hindi nila na ipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin Yun na nga po. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin Kaya nga. Di ba? Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa Ayun, tsaka dinadala pa po sa sasakyan. Meron bang sinabi ang ombudsman para suspindihin lahat yung gumawa ng ilang pinasok kami. Mali na yun O ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Ayan mga kababayan. Ayan mga kababayan, booking na booking si Soto. So ibig sabihin, nakipag-coordinate talaga itong si Matibag, ang NBI, dito kay Soto. Wala po silang coordination or wala po silang karapatan galing po mismo sa Korte ng Pilipinas para ipatupad po ang foreign na warrant na hindi naman po issue ng Pilipinas. Yan po ang matindi dito mga kababayan. Ano ho? Teka lang, bakit na estatwa na ako dyan? Nakangisi na. Hoy! Tumigil ka na sa kingingisi mo dyan. Nakangisi ka ng... Mga kababayan, naririnig nyo ba ako? Bahalan na yan, tuloy na natin to. Tuloy lang natin ha. Huwag kayong maalis dyan. Ayan, estatwa na ako dyan. Nangisi na lang ng ngisi dyan. Langya.
The Ombudsman exercised jurisdiction over the Sergeant-at-Arms of the Senate. Ito ngayon ang sentro ng isang constitutional confrontation between the Office of the Ombudsman and the Senate itself. Matapos ang tensyonadong insidente sa Senado involving the attempted arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa, Ombudsman Boying Rimulya issued a 6-month preventive suspension against acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca matapos lumabas sa mga ulat at testimonya na siya umano ang nagpaputok ng warning shot during the standoff with NBI agents. Now, legally speaking, may basis ang Ombudsman. Section 21 of Republic Act number 6770 of the Ombudsman Act gives the Ombudsman disciplinary authority over almost all appointive and elective officials of government, except impeachable officers, members of Congress, and members of the judiciary. At malinaw, ang Sergeant-at-Arms is not impeachable, not a senator, and not part of the judiciary. So, at first glance, mukhang malinaw ang jurisdiction. But constitutional law is never that simple because the Senate is not an ordinary office. It is a co-equal constitutional body. Under Article 6, Section 16, Paragraph 3 of the Constitution, each House of Congress has the power to determine the rules of its proceedings. And kasama dyan ang internal discipline, internal governance, and institutional autonomy. Dito ngayon nagbabanggaan ng dalawang constitutional principles. Because the Sergeant-at-Arms is not an ordinary employee. Ang trabaho niya directly involves Senate security, enforcement of Senate orders, maintenance of order inside the chamber, and protection of senators themselves. In fact, under the rules of the Senate, it is the Senate President who has the authority to discipline or dismiss Senate employees for cause. So, ang tanong ngayon is no longer just administrative. Can the Ombudsman discipline an officer whose functions are inseparably connected with the internal affairs of the Senate? Or does legislative independence shield the Senate's internal officers from outside disciplinary interference? Yan ngayon ang tunay na constitutional battlefield. Because on one hand, public accountability demands that no official is above investigation. But on the other hand, constitutional dependence also demands that one branch of government must not intrude into the protected internal affairs of another co-equal branch. At sa totoo lang, unless the Supreme Court squarely settles this issue through jurisprudence, the legal field will remain a smorgasbord of constitutional opinions, competing interpretations, and institutional claims of authority. Another day. Yan mga kababayan. So, hindi po talaga po pwede kasi nga mayroon po tayong batas mayroon po tayong batas na co-equal of the government, no? Yung judiciary, legislative, at executive, mga kababayan. So, mayroon pong roles ang legislative, mayroon po silang sariling batas dyan, at ito pa, nasa loob po ng kanilang bakuran. Kung tutusin nga, trespassing itong mga NBI di ba? Hindi lang basta trespassing dahil iba't iba nga ang mga pinagsasabi ng kanilang amo Sila nga mismo hindi sila magkanda o gaga pag sasinungaling Sinabi walang baril, sinabi walang NBI. Pero ano yung mga nakitang baril? Ano ang mga nakitang NBI? Di ba? Ang video hindi po magsasinungaling. Kaya lang nakakalungkot kasi itong ating bansa kung sino yung malaki ang may pambayad ka sa narrative sa mga mainstream media, ikaw yung bibigyan ng Kaya nga po tayo mga mga vlogger, may social media, malaki pong tulong ito para po sa mga politiko, mga kababayan na wala pong pambayad katulad po ng mga Duterte na mga mahihirap lang na mga politiko.
Yan po ang kagandahan dito dahil mayroon pong organic na suporta katulad po namin ng mga vlogger. Ayan, di na naman gumalaw mga kababayan. Nagbago na nga ako ng ano. Di na naman gumalaw. Ano yung nangyari dyan sa aking camera? Pero sana nakikita nyo, tuloy-tuloy nyo pa rin napapanood itong video. Anyway, ito pa mga kababayan. Last na lang ito bago ko kayo basahin ang inyong pa-shoutout nyo. May share lang po ako sa inyo mga kababayan. Ito, may share lang po ako sa inyo na ewan ko kung matutuwa kayo or mabubuisit kayo dito mga kababayan. Ito, panoorin nyo muna na itong balita na ito. Isang matanda, naalala nyo dati lolo nagnakaw ng mangga, kulong. Ito, lolo na naman, 64 years old, kinulong mga kababayan sa pamamalimos. Grabe Pero yung mga magnanakaw, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon ang mga ninakaw sa ating bansa, wala pang nakukulong. Di ba? Pero itong namalimos lang, kulong. Tinampot at ikinulong ang isang lolo matapos mahuli na namamalimos sa Cebu City. Sinaktan din daw ang matanda dahil tumanggi siyang isuko ang kanyang harmonica. Nagbabalik si John Aroa. Sa loob ng seldang ito sa Carbon Police Station sa Cebu City, Grabe, kukunin pa talaga niyang kanyang harmonica. Yan na nga lang ang kanyang anak ng pating. Kung tutusin, laruan na nga lang ito ng matanda. Ninakaw pa ninyo. Gago talaga itong gobyerno na ito mga kababayan. Gago na talaga. Namamalimos. Kukulong pero yung mga magnanakaw hindi. pinalipas ng 68 taong gulang na si Ernillo Vidal ang oras sa pagpapatugtog ng kanyang harmonika. Isang linggo na siyang nakakulong matapos damputin dahil sa pamamalimos. Sa ilalim ng umiiral na Anti-Mendicancy Ordinance, bawal ang pamamalimos sa syudad. Binugbog nila ako. Sinuntok at siniko ang mukha ko. Nagalit sila dahil hindi ko nabigay ang aking musical instrument. Kaya ipinakulong nila ako. Hindi ako namamalimos ng sapilitan at hindi ako nagnakaw. Kwento ni Lolo Ernillo sa News 5, napilitan daw siyang pumunta ng downtown para tumugtog sa gilid ng kalsada. Nagbabakasakaling may mag-abot ng konting tulong para may maipakain sa kanyang apo. Lolo! Sabi ng apo ko, Lolo, hindi ko na kaya. Lolo, sobrang sakit ng tiyan ko. Gutom na ako. Kaya sabi ko, tignan niyo muna ang bata. Hingi lang ako ng kaunting pera para may maipakain sa apo ko. Kaya nakaupo ako sa gilid, tumutugtog ng harmonika, tapos doon ako nahuli. Naiwan kay Lolo Ernillo ang apo habang ang ina nito ay nagtatrabaho sa ibang bayan. Sa tulong ng LGU, pinalayan na rin si Lolo for humanitarian reason. Iniimbestigahan na rin ang umano'y pananakit sa matanda. Bago umuwi, pinabaunan din si Lolo ng groceries at financial assistance. Pagdating sa bahay, emosyonal na niyakap ni Lolo Ernillo ang apo. Dahil sa insidente, muling pag-aaralan ang pag-amyenda sa Anti-Mendicancy Ordinance. Plano rin nilang magpasa ng ordinansa sa syudad na suportahan ng mga street performer tulad ng mga musikero. Hindi ito mga kriminal Kailangan ito ng tulong ng gobyerno. So, ang mindset sa natin is to help, hindi yung thinking na ilagay sa person. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Grabe mga kababayan. Nakakalungkot, no? Buisit talaga itong gobyerno natin. Sa totoo lang, gago talaga, no? Buti na lang hindi nyo ako nakikita ngayon. Alam nyo, magiging emosyonal talaga tayo, no? Wala kang puso pagka hindi ka makaramdam dito ng awa, no? Hindi ka nilikha ng Diyos pagka pag hindi ka dito magdalang habag, kitang-kita yan yung apo niya, oh. Hindi naman namalimos yung tao, nag-ano lang Gumagawa nga ng paraan Di ba?
Binugbog pa ng mga siraulong mga nanghuli, kundi ba naman mga nagiging emotional ako mga kababayan, ano? Kasi alam niyo sa Cebu noon, diyan ako ng ano eh. Diyan ko nakuha yung silver button ko ng ating channel. Ayan, no? 100,000. Ngayon, 280,000 na tayo mahigit. Oh. Diyan ako nagkaroon ng 100,000 subscribers. 96 or 97,000 pa lang yata ako noon. Nang nag-video ako diyan ng live sa Cebu, diyan sa may parang malapit sa Carbon, papunta doon sa Colon, no? Papunta doon, nagpapunta ako sa papunta Osmeña. Ay, Fuente ba yun? Fuente. May nakita akong Australian ba yun o Amerikano, kausap ko. Tapos, banda pa doon, may nakita akong mag-ama din na nasa 7-Eleven lang, di ba? Yung viewers ko that time, parang 3,000 ata. Hanggang umabot ng 12,000, mga kababayan, ng kausap ko na yun, no? Tapos, nagulat na lang ako, yung subscriber ko, 96 or 97,000, bigla na lang naging 107, 112,000 yata yun, 110,000. Ganon kabilis. Ang daming mga nag-subscribe sa akin dyan. Inabutan ko yung mama na may bit-bit na anak. Nasa labas ng 7-Eleven. Bata pa nga yung mama eh. Wala lang daw siya talagang pamasahe papunta doon sa kanyang mga anak. Hiwalay yata sila ng kanyang asawa. Di ba? Nakakalungkot mga kababayan kasi ang kultura ng ating bansa, kung sino pa yung walang-wala, doon pa mahigpit ang animal na batas na yan. Pero kung sino pa yung mga magnanakaw, sino pa yung mga mandarambong, sino pa yung mga mararaming mga nanakaw sa kaban ng bayan at marami ang mga namatay dahil doon sa kanilang pagnanakaw, sila pa ngayon yung mga honorable mga piste, di ba? Nakakabuisit. Ay nako, talagang nakakainis lang mga kababayan. Minsan talaga ang ating mundo minsan nakakaano lang talaga yan. Bakit kaya nag-ano itong video ko mga kababayan, ano? Ulitin ko lang ha. Ayaw na yata akong anuhin ito ya. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Sa tabi ng mga kababayan ha. Di ba? Nakaka-emotional lang talaga dahil sa nakakabuisit itong ating ano. Biruin mo ba naman? Yung matanda gusto lang makakain ng kanyang apo. Wala nang ibang maisip na paraan kundi magtugtog ng kanyang instrumento para lang may maipon na kunting halaga para doon sa kanyang apo. Pero itong ating mga gago ng mga kababayan ay bubugbugin pa ang matanda. Walang mga puso. Hindi ka na po diyan makatao. Di ba? Maka-animal na po yung mga ganyan gawain. Matanda na, wala naman pong kakayahan na yung matanda eh. Kasi emotional tayo mga kababayan ha. Ay nako. Ito. Sa mga nag-comment ng nagpapa-shoutout at saka tumugon sa ating panawagan kahapon, ito basahin na po natin ang inyong mga comment section mga kababayan. Nasa na yan? Ito. Ay, bakit wala pa? Ito. Ayan. Hello VMR. Ayan si Ate Charilo mga kababayan. Try mo hihimod idol, masarap, may malita haha, sabi ni Rolando Canizares. Nako, wag na. Di baling na magdildil ng asin. Di baling mamatay sa gutom, wag lang ako magnakaw. Ate Charilos, shoutout sa iyo ah. Wag lang ako tatanggap ng pera na hindi ko po pinaghirapan at hindi ko pinagpaguran. Okay na akong mamatay sa gutom. Sanay naman ako sa gutom eh. Pero yung prinsipyo ko, hindi ko po pwedeng baliwalain. Yes, Bimar, gusto ko ipakita na si Ko
Marines at Chavit. Ayan, no? Hospicia Tayuni. Hindi kayang ipinta mukha maski sa sinong pintor. Si ano yun? Si Soto, mga kababayan. Nakagalit na galit, busangot na busangot, no? Bakit pinayagan si PRR dito dahil action speaks louder than words? Hilin Arginoso. Kasi nga, sila po mismo ang nag-facilitate ng kidnapping kay Tetay Digong papuntang Dahig. Ganun po talagang totoong kwento dyan. Watching from UK, ingat mga ka-DDS ko at salamat kay Senator Bato na sinipot niya ang mga kasamahan niya sa Senado. Vivian Bernal. Napakalaking sakripisyo ng Senator Bato. Maaari siyang mamatay doon paano kung biglang nabangag yung iba doon, binaril siya, di ba? O kaya nahulog siya doon sa hagdan, nabagok ang kanyang ulo. Hindi naman po natin sa inano mga kababayan, di ba? Maaari po siyang madisgrasya doon Pero hindi niya po alintana yun. Di ba? Katunayan, may sugat ng kanyang mga kamay Nakipambuno siya sa mga NBI Saidil pa Sala. Ako, hindi. Dapat dyan yan sa mga, sa mga kulungan natin ng mga siksikan para mahirapan talaga. Ako, sa totoo lang mga kababayan, pag nagpalit na ng administrasyon si BP Inday, walang ipapadala sa ICC. Ang sarap ng buhay doon nila. Dito na lang. Si Tatay Digong lang naman ang ayaw doon kasi nga, hindi sanay sa mga ganong lugar Pero ito mga ito, sanay ito sa mga ganong lugar Aircon. Gustong gusto ng mga yan. Dito na lang. Sa mga kulungan dito na mukhang mga CR para maghirap talaga sila. Rosemary Batan, dapat Marcolita ulit sa Blue Ribbon. Ayun din ang gusto ko, no. Gusto ko po makita ang mga salarin sa flood control. Isayas Lagrimas. Ako rin. Kayo gusto nyo ba? Kahit huli sa video tinatanggi pa, sabi ni Isha Silikaw. Kaya nga kita na nga sa video, tinatanggi pa nila Bliss Andy Idol, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Ganon din sa iyo, Jamix TV. Ano pakialam sa ombudsman? Wala naman talagang pakialam Kaso nga lang, sawsawiro itong ombudsman. Kaya nga sabi ni Atty. Topacio, hintay-hintay ka lang boy, dagdagan mo pa kasi nag-iipon na siya para ikaw naman ang ma-impeach. Sana po, BMR, maaresto po agad-agad si Trillanes kasi sumusobra na po siya, dapat ikulong na yan. Ligar. Kaya nyo po, paglipat ng panahon, pagpalit ng panahon, sigurado na yan. Parang sa QOJC, walang baril pero Armalite lang. Sabi ni Amalda TV. Correct. Sa QOJC din, di ba? Sinasabi ni Marcos wala daw mga baril pero nako, punong-puno pala ng ng mga baril. Gusto namin magsalita lahat, may alam sa kanakawan sa kaban ng bayan. Sabi ni Doming Rogeria. Hindi po mangyayari lahat ng ating mga kagustuhan na magsalita yung may alam sa pagnanakaw kung ang kampo po ni Marcos Bangag Jr. ang mga nandiyan namumuno sa Senado katulad ni Tuta Soto, Ping Lacson. Sir Bimar, kaya hindi nila matanggap ni Soto ni Baliling kasi hindi na rin sila makatanggap ng malitang pera, sabi ni Judith Santos. Pag nakita ko si Trillanes, pipikatan ko siya, sabi ni Kyra. Si Soto nga, binato ng tubig doon, mabuti na, tubig lang Di ba? Mahirap ipagsapalaran ang sasakyan, lalo na sa maliliit na sasakyan na mabaha ang air filter dahil once na makahigop ng tubig ang intake manifold, diretso na yan sa combustion chamber. Malaki ang magiging pinsala sa makina, mabubuloktot ang connecting rod ng makina. Malaki ang magiging pinsala at gastos. Sabi ni Celestino Estrellado, ang galing nyo sir, mekaniko kayo siguro, no? Malaki bayad daw, chika, sabi ni Lelebet Liu. Wala, hindi alam ni PBBM ang sabi ni Clara. Parang si Tory din, dialogue, walang dalang baril, sabi ni Wing Gamers Fair, yan. Yun nga, parang ganun lang kay Tory din, at saka sa KOGs ang ginagawa nitong Ayan, na-stop na naman ang aking camera. Sorry mga kababayan kung na-stop ang ating camera ha. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Sunod muli, Pilipinas as always. Bye-bye!